Alam mo ba na hindi kulang sa sipag ang karamihan ng mahihirap? Sa totoo lang, masisipag sila, nag-overtime sila, may sideline pa minsan. Pero bakit parang walang nangyayari? Dahil hindi sipag ang problema, mindset ang problema. Mali ang pag-iisip nila tungkol sa pera. Kahit gaano kalaki ang sweldo mo, kung mali ang mindset mo, mauubos at mauubos pa rin yan. May mga taong malaki ang kita, pero lubog sa utang. Mayroon ding maliit ang kita, pero unti-unting yumayaman. Ang kaibahan nila ay hindi trabaho, hindi rin sweldo, kundi paraan ng pag-iisip. Sa video na to, malalaman mo kung paano mag-isip ang mga yumayaman at kung paano mo to pwedeng simulan kahit ngayon pa lang. Mag-isip ng malaki. Lahat ng yaman ay nagsisimula sa isip. Walang yumayaman na maliit ang pangarap. Kung maliit ang iniisip mo, maliit din ang kikitain mo. Kung limitado ang paniniwala mo, limitado rin ang resulta mo. Kaya mahalaga ang pag-iisip ng malaki. Hindi ito tungkol sa yabang. Ito ay tungkol sa paniniwala sa sarili. Para gumanda ang quality ng pag-iisip mo, may 3 bagay kang dapat gawin. Una, panindigan mo ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung gusto mong umasenso, umasta ka na parang taong aasenso. Hindi pwede ang gusto mo ng yaman pero ayaw mong mag-aral. Hindi pwedeng pangarap lang pero walang effort. Pangalawa, layuan mo ang mga negative na social media. Hindi lahat ng content ay dapat pinapanood. May mga taong sisirain ang pangarap mo. May mga taong ayaw kang makitang umangat. Pangatlo, punuin mo ang isip mo ng tamang kaalaman. Magbasa ng libro tungkol sa pera at mindset. Manood ng videos na may saysay. Tandaan mo, kung ano ang laman ng isip mo, yun ang lalabas sa buhay mo. Net worth ang tingnan, hindi sweldo. Maraming tao ang mataas ang sweldo pero laging kapos. Buwan-buwan may kita pero walang naiipon. Ang dahilan ay mali ang sukatan nila ng yaman. Income lang ang tinitingnan nila pero hindi income ang tunay na sukatan ng yaman. Ang tunay na sukatan ay net worth. Ang net worth ay ari-arian mo minus ang utang mo. Kahit malaki ang kita mo, kung mas malaki ang utang mo, talo ka pa rin. Hindi naiiba ang mayayaman. Hindi sila nakafocus sa sweldo lang. Nakafocus sila sa pinapanlago nilang assets. Iniisip nila kung paano dadami ang ari-arian nila. Hindi kung paano tataas ang gastos nila. Alam nilang pwedeng mawalan ng trabaho. Pero ang assets, pwedeng magtrabaho kahit wala sila. Kaya mas mahalaga ang net worth kaysa income. Kung gusto mong umasenso, baguhin mo ang sukatan ng success. Huwag puro sweldo ang habol. Simulan mong alamin kung magkano talaga ang net worth mo. Doon magsisimula ang totoong financial growth. Unahin ang assets, huli ang liabilities. Kailangan mong maintindihan ang kaibahan ng asset at liability. Ang asset ay nagpapapasok ng pera sa'yo. Ang liability ay naglalabas ng pera sa'yo. Simple ang definition, pero mahirap sundin. Karamihan sa tao, luho agad ang inuuna. Gadget, kotse, at kung ano-ano pa, kahit wala pang stable na income source. Ang mayayaman, baliktad ang ginagawa. Inuuna nila ang income-generating assets, negosyo, investments, at pagkakakitaan. Tsaka pa lang sila bibili ng luho. Hindi dahil kuripot sila, kundi dahil strategic sila. Iniisip nila ang long-term effect ng bawat bili. Bago bumili, tinatanong nila ang sarili nila, magpapapasok ba ito ng pera o palabas lang? Kung palabas lang, kailangan bang bilhin ngayon? Kung hindi, pwede namang maghintay. Ang disiplina ang sekreto ng mayayaman. Hindi lahat ng kaya mong bilhin ay dapat mong bilhin. Hayaan mong ang pera ang magtrabaho para sa iyo. Kapag oras mo lang ang pinuhunan mo, limitado ang kita mo. May hangganan ang oras ng tao, kaya may hangganan din ang sweldo. Dito pumapasok ang konsepto ng money working for you. Ang pera ay dapat pinagtatrabaho, hindi dapat nakatambak lang. Hindi kaya yaman kung trabaho lang ang aasahan mo. Kailangan mong matutong mag-invest. Kailangan mo ring matutong mag-aral tungkol sa pera. Walang yumayaman ng ignorante sa pera. Ang kaalaman ay isang uri ng asset. Magbasa ng financial books, manood ng educational videos, matuto mula sa mga may karanasan. Huwag matakot magsimula sa maliit. Mas mahalaga ang consistency kaysa laki ng simula. Sabi nga ni Warren Buffett, dapat kumikita ka kahit natutulog. Hindi agad-agad mangyayari yan, pero pwedeng simulan ngayon. Unti-unti, ang pera na ang magtatrabaho para sa'yo. Mag-focus sa opportunities, hindi sa takot. Lahat ng desisyon sa buhay ay may risk. Kahit ang hindi pagdedesisyon ay may risk. Ang kaibahan ng mayayaman,
ay hindi sila takot sa risk pero hindi rin sila padalos-dalos. Calculated ang bawat galaw nila, pinag-aaralan nila ang oportunidad. Tinitimbang nila ang pros at cons. Hindi sila umaasa sa swerte. Umaasa sila sa kaalaman. Alam nilang parte ng proseso ang pagkakamali. Hindi sila sumusuko sa unang talo. Mas takot silang walang gawin. Mas takot silang ma-stuck. Ang takot ay natural, pero hindi dapat yon ang magdidikta ng buhay mo. Kung may oportunidad, pinag-aaralan nila. Kapag handa na, kumikilos sila. Hindi perfect ang timing, pero umaandar. Ang aksyon ang naghihiwalay sa mayaman at sa mahirap. Hindi panaginip ang pagyaman. Desisyon ito. Pahalagahan ang oras. Ang pera pwedeng mawala at bumalik. Ang oras, kapag nawala, tapos na. Hindi mo mababawi ang oras kahapon. Kaya sobrang mahalaga ang oras. Ang mayayaman, mahal na mahal ang oras nila. Hindi nila sinasayang sa walang kwentang bagay. May malinaw silang direksyon sa buhay. Alam nila kung saan sila pupunta. Tanungin mo ang sarili mo, nasaan ka dapat after 5 years? O after 10 years? Kapag malinaw na ang goal mo, babalikan mo ang proseso. Ano ang dapat mong gawin buwan-buwan? Linggo-linggo? Araw-araw? Hindi biglaan ang pagyaman. Resulta ito ng consistent na tamang desisyon. Maliit na hakbang araw-araw. Paulit-ulit, kahit nakakapagod. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo na lang ang layo na ng narating mo. Kung may natutunan ka, isabuhay mo. Hindi mo kailangang baguhin lahat ngayon. Isang desisyon muna, isang pagbabago muna. Hindi ka yayaman sa isang araw, pero pwede ka magsimula sa isang araw. Huwag mong hintayin ang perfect timing dahil walang ganon. Ang meron lang ay ngayon. Kung seryoso ka sa pag-unlad ng buhay mo, magsimula ka ngayon. Kaibigan, sana may natutunan ka na naman sa video natin. Lagi mo kaming abangan. Hanggang sa muli, kita-kits!